ay nag-aanyaya sa nagnanais na maging kasapi ng nasabing samahan sa edad 7 pataas para sa junior at senior legionary. Maaari pong makipag-ugnayan sa parish office o sa sinumang legionary ng ating parokya. Sa darating na January 29, 2023 ay linggo ng Biblia. Ang lahat ay hinihikayat na magbasa ng Biblia at maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa January 29, 2023, linggo, ay magdala po tayo ng Biblia para sa pagbabasbas nito. Sa February 2, bukod sa kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo, ay magkakaroon po ng pagbabasbas ng kandila o kandilarya. Kaugnay po nito ay inaanyayahan ang lahat na magdala ng kandila. Ang rito ng pagbabasbas ay magsisimula ng 6:30 ng umaga sa patio ng simbahan at saka po isusunod ang maikling prosesyon hanggang sa pagpasok sa loob ng simbahan. Kaugnay po nito, mula February 2, Huwebes, hanggang February 10, Biyernes, ay magkakaroon ng nobina para sa mahal na Birhen ng Lourdes. Ang mga oras ng nobina sa araw ng February 2, Huwebes, hanggang sa susunod na Sabado, February 10, ay magsisimula ng 5:45 ng umaga sa pagdarasal ng rosaryo at isusunod ang novena. Sa linggo, February 5, ang rosaryo ay magsisimula ng 7:30 ng umaga, pagkatapos ang novena at ang 8:30 ng umagang misa. Sa araw ng kapistahan, February 11, Sabado, ang misa ay magaganap sa grotto, dito po sa gilid ng simbahan, nasisimulan ng rosaryo ng 5:45 ng umaga. Magkakaroon din ng maikling buod ng kasaysayan ng Birhen ng Lourdes at ang banal na misa ay 6:30 ng umaga. Magkakaroon din po ng pagpapahid ng Santo Olyo. Kaya't inaanyayahan ang mga may karamdaman na dumalo. Simula February 4, 2023, Sabado, ang ating pong anticipated Mass o Misa ng Sabado ng gabi ay magiging 7 ng gabi. Ang Malinta Chapel naman ay 6 ng gabi. Marami pong salamat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod para sa pasalamat nina Raquel Orosio, Architect Rudy, Cel Tinsay, Nancy Padrinao, Glenn Encarnacion, Peter Paul Baltasar, Yolanda Litan. Para sa pasalamat ng mga pamilya ng mga sumusunod, Lilian Castella and family, Mr. and Mrs. Antonio Namora Jr. and family, Ong family, ang Victor family, Candeng Lorenzo and family, Pito San Andres and family, Seni Pineda and family, Gabriel and Roxanne Tongco, Benilda Resada and family, Doktora Jesseline Dagkutan and family, Joanna Chris Dagkutan, Inductiva family, Chris and Emily Dagkutan and family, Risa Alegria and family, Balyos family, Laksamana family, Venafe family, Cregencia family, Ambatan family, Musni family, Mirna Robles and family, Joy Kambal and family, Litan family, Yena family, Jedse family, Janet Pascual and family, Aurora de Jesus and family, San Juan Baltasar and family, Layugan family, Melam Disor, Mityam and family, Lou and Fred Ravara Roses, Linda Dison Manalili, Imani family, Leonilio Disor, Luis Disor, Oscar Disor, Remy Disor Balunsat and family, Fidela Mityam and family,
Greg and Abby Disor, Bianca May Banta Mamalateo, Reyna Mamalateo, Velasquez family. Para sa natatanging kahilingan nina Abigat Bunton, Raquel Orusio, Dante, Alvin Rosales Castelo, Rowena and Antonio Namora, Gerald Rizada, Carmi Castelo Vega, Lisa Mitiam, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Gabriel and Roxanne Tongco, Jonathan Jeremiah Lim, Jeremiah Dagkutan, Mary Grace, Lisa Mitiam, Gabriel Velasquez, Angelica Velasquez, Evelyn Nipa. Para sa ligtas na paglalakbay nina Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora. Para sa maagang pagaling nina Leslie Andinilla, Marlene Dinilla, Michael Gatbunton, Manuel Lorenzo Paro, Francisco Disor, Silvia Ramos, Richie David, Atina Velarde, Chris Aquino, Ana Trantru, Lisa Mitiam, Grace Tolentino, Estela Paulite, Raymond Carlo Tanap, Doktora Christy Luna, Tyrell Argarin, Allen Verhel Bacalo, Aleli Calapis, Francisco Disor, Imani family, Renato Mitiam, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Iluminada, Atanasio, Amado, Senaida, Herbert, Jaime, Eleonor, Josefina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Aniseta, Maria Cecilia, Francis, Maria, Amelia, Inosaria, Jana Vielca, Avelina, Cesario, Samuel, Rodolfo, Ronaldo, Lailani, Maria Luisa, Dale, Jose, Jose Senior, Raquel, Jesus, Ronaldo, Rolando, Antonio Senior, Benvenido Senior, Colita, Rosalia, Fernando, Ellen, Ernesto, Oscar, Maura Girly, Emerson, Julia, Ernesto Senior, Fe, Samuel, Herman Senior, Apolonia, Nestor Senior, Raimundo, Basilio, Wingogmar, Wilfredo, Milagros, Normilito Senior, Normilito Junior, Sita, Eugenia, Eduardo Senior, Eduardo Junior, Soledad, Julieta, Milagros, Leonardo, Ricardo, Adoracion, Reynaldo, Enrico, Jaime, Facundo, Lourdes, Arceli, Sharen, Resi, Danilo, Pascual, Petrona, Denzel, Roque Senior, Estrella, Stephen, Jose, Cecilia, Junisha, Fausto, Benaventura, Euhelia, Eugenia, Justin Lay, Mary Jane, Jacinto, Junisha, Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo, Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Pitang, Pipi, Estelita, Gregorio, Angel, Teresita, Honorato, Basilio, Jose, Rodante, Claudio, Jose, Karina, Sabina, Seferin, Isidora, Alberto Senior, Andres Senior, Luciano, Aurea, Victoria, Tomas, Tomas Adrian, Rudy, Claudio, Rodante, Ramon, Jasmine, Lydia, Mariden, Doreta, Oscar, Clemencio, George, Severina, Josefina, Carmelita, Nomer, Joel Francis, Emerito, Rene, Marites, Marcelito, Mark Anthony, Richmond, Laureano, Ireneo, Jervy, Consolacion, Marcel Dennis, Pedro, Clara, Benjamin, Esperanza, Felisa, Chodoro, Asuncion, Alberto, Susana,
Gloria, Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia, Pablito, Santiago, Escolastica, Rolando, Ruben, Emerenciana, Florinda, Nacario, Noel, Serapio, Miguelito, Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio Jr., Chodora, Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Leoncia, Orlando, Roberto Sr., Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rufina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael, Marciano, Leonardo, Emerson, Ponciano, Lolita, James Perry, Danilo, Florinio, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Filomena, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Orlando, Lourdes, Mark Angelo, Leogarda, Praxides, Baby Chloe, Salvador, Johnson, Jaira Monique, Ramon, Ramona, Benson, Lebejoy, Raymond, Barbara, Ibarra, Archie, Armando, Romano, Dorotea, Chodora, Candelaria, Prudencio Sr., Prudencio Jr., Luis, Apolinario, Encarnacion, Ruben Sr., Norma, Father Honorato Jr., Herbert, Richard, Ricardo, Arturo, Ramon Jr., Mikey Maris, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Bilang panimula sa ating banal na misa, magsitayo po ang lahat at makisa sa pambungad na awit. Ngalan niya ay
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga din po. Sa araw na ito, ika-28 ng Enero, ay ginugunita natin, inaalala natin ang kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas ng ating inang simbahan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa ating gagawing pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabiring Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa panana't ng Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuturo niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah,
Bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos sa magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahing na naging kasing dami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinikilala nilang sila'y dayuhan lamang at ang ibang bayan dito sa lupa. Ipinakikilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuting, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw na yon, habang nagtatakbo sa ilim na, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa tangkang kinalulunanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig.
Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba nyo alintana, lulubog na tayo. Bumakong si Jesus at inyutos sa hangin. Tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at pangingilalas. At nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung ilalagay natin ang ating sarili sa tagpo sa Ebanghelyo, sa karanasan ng mga alagad ni Jesus, hindi ka ba magigilas? Hindi ka nga ba matatakot? Hindi ka mag-aalala? Kasama si Jesus, walang dapat ikatakot. Walang dapat ikaba. Kung si Jesus ay nasa harapan natin, ano nga ating mararamdaman? Dapat nating maramdaman ang lakas, ang kasiguruhan. Dapat nating maramdaman at panatagan at kay na rin ang kanyang pananggalang. Dapat nating maramdaman sa ating sarili ang pagiging mapalad. Walang dahilan upang mangamba o matakot. Walang dahilan upang magduda, panghinaan ng loob. Hindi ba? Mga kapatid, ang mga alagad ni Jesus, kulang pa sa kanilang pananampalataya. Wala silang tiwala kay Jesus. Dahil nga, nandoon yung takot. Kailangan nilang maniwala muna kay Jesus bago sila panghinaan ng loob. Kinakailangan umasa sila kay Jesus bago dumaing. Pero hindi ka pa nababagabag na tayo lulubog na. Mga kapatid, bago nating siguro nga hingin, bago tayo magbitiw ng mga salita, alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kung paano na alam ng Diyos kung paano tayo nangangailangan ng tulong. Yung ating mga alalahanin, alam niya yung mga takot natin sa buhay. Alam ng Diyos yung ating mga iniisip, yung kawalang kasiguruhan, yung mga pagdududa. At ang Diyos ay palagi nagagawa ng di pangkaraniwang mga bagay para sa atin. Siya'y dumarating sa atin upang bigyang kapanatagan ang mga nararamdaman natin sa ating puso.
katahimikan para sa mga pagdududa, yung kasagutan sa mga problema, at kagalingan para sa mga sugat na ating nararanasan sa araw-araw. Mga kapatid, ang Diyos sigurado na patatahimikin yung mga karanasan natin ng bagyo sa ating buhay. At hindi tayo lulubog. Hindi tayo mawawala. Hindi tayo malulunod. Kung paano na ito ang pangako ng Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay palaging naririyan para sa atin. Naririyan palagi siya na naka-abang upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Sagipin tayo sa ating mga alalahanin. Ang hinihingi lamang niya sa atin ay ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang pagtitiwala natin na ang lahat ay malalampasan natin sa tulong at awa niya. Sa ating pagninilay, sa ating pagbabalik sa mga karanasan natin, kung paano na si Jesus ay gumawa ng mga di pangkaraniwan o extraordinaryong mga himala, kung paano na higit pa sa pangkaraniwan, kung paano na ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na kumapit, humawak at magtiwala sa Kanya. Isang magandang halimbawa ang santo na ipinagdiriwang natin sa araw na ito, si Santo Tomas de Aquino. Paano na nung mga huling araw ng kanyang buhay, samantalang nananalangin si Santo Tomas de Aquino sa harapan ng isang krusipihiyo, ay narinig niya ang isang tinig na nagsabi, "Tomas, napakainam ng sinulat mo tungkol sa akin. Anong igaganti ko sa iyo?" Sabi sa kwento, sumagot si Tomas sa Panginoon, "Wala po, Panginoon, kundi kayo lamang." Si Santo Tomas ang isa sa pangunahing pilosopo o pilosoper ng daigdig. Kung paano na pinatunayan niya anumang hadlang sa kanyang kalooban na lubos na makapaglingkod sa Diyos at tumugon, nanatili siyang matatag mula sa isang kaalaman o sa karunungan sa filosofiya at ibang aral. Ninais ni Santo Tomas na pumasok na isang pari, ay tutol na tutol ang kanyang mga magulang sa pagkakataong yun, dahil hindi nila ninanais na ilaan ni Tomas ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi ito naging hadlang na kahit anong pagsisikap, lalo na ng kanyang ama, na ilayo siya, lalo na sa pagtugon sa paglilingkod sa Diyos, na naig pa rin ang kanyang kagustuhan. At sa hulihan, kung paano na pinatunayan niya ito sa pagiging isang
tunay na hindi lamang katalinuhan o karunungan, kundi ginamit niya ito upang lalo pang maikalat ang kaalaman tungkol sa Diyos. At kung paano ang kanyang matayog, sabi nga, at malawak na kaalaman tungkol sa relihiyon, sa filosofiya, sa teolohiya, at sa siyensya, ay matatagpuan sa kanyang aklat. Ano yung tinatawag na Summa Theologia, isang makata na isinulat niya ang hanggang ngayon ay ginagamit nating mga awitin, yung tulad ng Angel Lingua, yung Tantum Ergum, na kinakanta natin, at yung Misa ng Corpus Christi. Kung paano na sa lahat ng ito pinatunayan na niya na walang anumang kayang humadlang sa isang tao na lubos na nagtitiwala at umaasa sa Diyos. At pinatunayan niya na higit nagagawa ng himala ang Diyos sa buhay ng tao kung paubaya ng sino man ang kanyang sarili sa Diyos. Sa ating sama-sama na patuloy lapit sa Panginoon sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ay ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa atin. Ang Diyos ang gagawa ng maraming himala na maring hindi natin inaasahan. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating buhay sa Panginoon. Amen. Sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan itong manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan sa napakagulong daigdig. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay. At magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinili namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin ngayon, si San Tomas ay ginugunita, ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon na aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo na Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi,
Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami nagbuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabering Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal, si Santo Tomas de Aquino, si San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na buong pagtitiwala tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Iniling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo. Pinagkakalog ko sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayin mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbaten tayo. Narito si Jesus, siya na nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Mapapalad tayong lahat at tinatawagan sa kanyang banal na piing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat at ating darasalin ang panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpapatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa, ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikakadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkain ni si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Santo Tomas de Aquino kami matuto ng maaasahang katotohanan mo. At sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo, taglay ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Pupurihin natin at parangalan ng Panginoon.